Speaking of sitcoms, may dalawang sikat na sitcom noong 70s at 90s na pinagbidahan ni Dolphy. Una ang John and Marcia bilang si John Puruntong, kasama ang aktres na si Nida Blanca bilang kanyang asawa na si Marcia. Narito rin ang mga komedyanteng sina Deli Atay-Atayan na kilala bilang ang overweight MIL with her iconic line, "Kaya John, magsumikap ka." Naalala niyo yun. At si Matutina na kanilang kasambay na kapag kinakailangan nila ng pera ay inutusang magwalis lang dahil money doesn't grow on trees. It's just on their floor to sweep. Patok to sa ratings kaya tumagal sa pag-ere from 1973 to 1990. Nagsumikap sila, partner. O ito, ang pangalawang sitcom naman ay ang Home Along the Riles. Kasama niya rito ang dalawa niyang anak na si Van Dope at apo na si Boytu. Ang mga sikat na komedyante na sina Babalu, Bernardo, Redford White, Palito, Carding Castro at iba pa. Siyempre, makakalimutan ba natin ang ka-love team niya na si Azon? Ang veteran actress na si Miss Nova Villa. Hi! Hi, Tita Nobs! Sakto pala. Hi, Tita Nobs! Hello! 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 So, sakto nasa set tayo ngayon ng Pepito Manaloto na kung saan kami nagsa-standby and magka-work ni Tita Nova. Di ba, Tita Nobs? Magka-work kami dito. So, interviewin ka na namin sandali, Tita. A few moments later. One eternity later. Okay. So, tungkol sa matagal na kayo nagsisitcom, di ba? So, sa history ng mga lahat ng mga nagawa niyong work, na trabaho niyong sitcom, ano na yung mga naabutan niyo? I started sa movies. Sa movies? And that was 1965. Pero comedy na yun, Tita? Comedy, yeah. Comedy na. Naalala niyo yung title ng pelikula? Meron pa tayong Leia Productions nung araw. Leia Productions. Yung Manananggal versus Mangkukulam. Pero ang mga artista doon, mga sikat. Paano kayo nag-transition, Tita, into from the movies, tapos nagkaroon na ng TV? But I started hindi sa comedy. Action. Action? Sana all. Under FPJ. Because I was discovered by Fernando Po Jr. I signed contract under FPJ. So nagpasikat sa akin, I made 6 or 7 movies under FPJ Productions. 8 years ka sa kanya magkakasunod. Masasabi mo ba naging crush ka niya? Love niya ako. Alam ko na talaga. So may pass kayo. Next question. Sige, si Dolphy na lang, may pass kayo. Wait for it. Here it comes. Almost there. Wala. Ikaw, chismoso ka din. Naghahanap sila ng 15 years old na makakasama niya. Kaya ka na-discover. Oo. So nag-audition ka? Hindi ako nag-audition. So yung nakahanap sa'yo? Talagang accident lang na nakita niya ako sa kantin ng Premier Production. Ang Premier Production owned by the Santiagos. Okay. Sila Randy. Tapos niya may dumating na lalaki. Sabi niya, "Hi, sinong kasama mo?" Sabi ko, "Si Chinchay po." I was 17. Nabang buko, ganyan. Nene. Itsurang nene. Si Aling Chichay po. Ganon. Gusto mo ba mag-artista? Opo. Talaga naman gusto ko eh. Opo. Sabi ko gano'n. Sige. Dali asan si Aling Chichay? Sabi po, may kukunin daw po dyan sa office. Okay. Mamaya dumadating na si Mang Ben Esteban. He's the production manager of FPJ. Pagdating na gano'n, sabi niya, kasama si Chinchay. Nabaan! Gano'n si Chinchay. Tinatanong ka ni Mang Ben. Gusto mo daw ba mag-artista? Sabi ko. Tapos sabi niya,
O sige, sabi naman si Mang Ben, bukas, shooting. Agad? So sinundo ako para the next day sinundo ako for shooting dito sa La Mesa Dam. Kasabay na pumutok ang Araw. Tagaytay ni Araw, Vulcan, so puro palpak ang ano. Anong unang sitcom yun nun, Tita Nobs? Mahiwagang daigdig ni Doray. Ah. Doray kasi pangalan niya, si Nida. Kapatid niya ako. I started with ABS-CBN. That's why, kung kukwentahin mo, parang 53 years ako Tagal na pala, Tita. sa ABS. Ano pa, Ross Boulevard? Oo. Doon pa ang ABS ng 50 years! Wow! Tandaan niyo na pala, Tita, no? I'm 77 years. 77. So, nag-start kayo ng 20 years old. Sa KFPJ, 70. So, matagal ka na bang matanda? Kasi yun lang naman... Ay, Nenet! Pero yun nga, Tita Nobs, so naabutan ko na yung Humalong Dariles na si Aling Azonka, tapos si Mang Kevin si Dolphy, no? Sa dami ng sitcoms na ating napanood at nagpasaya sa mga hapunan ng pamilyang Pilipino, Bahay Mo Ba To? Bebuti Nga? Idol Ko Si Ka? Cool Ka Lang? Lagot Ka? Isusumbong Kita. Tandaan niyo pa ba? Ito ang mga sitcoms na nilabas dito sa GMA7. Halimbawa ng patuloy na sinusubaybayan hanggang ngayon ay ang Pipito Manaloto, Tuloy Ang Kwento. Wildest dream ng mga Pilipino ang tumama sa loto. Kaya noong pinalabas ito 13 years ago ay sobrang patok sa masa. Best sitcom na itinuturing dahil kahit may 4 seasons at relaunches na ang show ay sinusubaybayan pa rin ito tuwing Sabado ng gabi. Nakakatuwa dahil sobrang relatable ang mga character dahil naaalala mo ang mga kakilala mong chismosa, slow, paminta, buraot at hut-hutero. Kaya staying strong kami dahil grabe ilang years na yung Pipito Manaloto pero inaabangan pa rin nila yung character ko na si Roxy dito. Damn! Kasi nakabuild na rin ako ng following doon. Parang hindi naman ikaw inaabangan dun. Cut mo yun, Derek. Baka mabash to. Di pa kita napapanood eh. You know